Tulog na sana ako eh. Kaya lang ano, may nakita ako sa marketplace na drone. Matagal ko ng plano mag-upgrade ng drone. Hindi naman totally upgrade. Mas mataas lang yung model niya kumpara dun sa drone na ginagamit ko. Kaya di ba madalas napapansin nyo yung mga videos kong ginagawa is may mga drone shots na ano, nakikita nyo naman yun doon sa mga kuha ko nung mga videos kong ginagawa, na yung mga lugar na pinupuntahan ko kalimitan talaga nagpapalipad muna ako ng drones kasi gusto kong ano, maipakita sa inyo yung mga lugar na pinupuntahan ko, yung kagandahan nitong Canada, nitong British Columbia. So kanina sabi ko tutulog na ako ng maaga kasi nga pasok pa ako, maya maya na lang pasok na uli ako napadot-dot ako ng konti. And then nakita ko nga na ano, may murang binebenta na drone. Dito po kasi nawiwili akong bumili ng mga ano, ng mga second hand sa marketplace, which is ini-inspection ko naman munang mabuti bago ko siya kunin. Chineche ko mabuti. And sa totoo lang, kadalasan naman mga na-encounter ko dito, especially kapag ang mga nabibilang ko'y puti, wala naman pong problema, maayos naman po. Talagang i-check mo lang mabuti. Ang isa lang kasing napansin ko dito, for example, kukuha kayo ng cellphones, kukuha kayo ng ibang gadgets. Marami kasi dito yung mga nakaplan na nagpo-promo na kapag natapos na yung plan nila, may issue silang bagong phone, may issue silang bagong gadgets dun sa tao. So ano, hindi naman nila nagagamit kaya binebenta na nila. Kasi po, ang para sa akin lang po awan ko doon sa iba, kanya-kanya tayo ng pananaw. Na-try ko nang bumili ng bago, na-try ko nang bumili ng second hand. Pag bumili kasi ako ng bago, let's say halimbawa bibiling ko yung phone 1,500 plus tax pa po yun. So hindi mo siya bibili ng 1,500, magiging 1,700, 1,800 pa yun. Kagaya nung kasama ko bumili ng laptop 1,500, binayaran niya nasa 1,800. Brand new po yun sa Costco. Ngayon sa dami ng nakikita ko dito, as in brand new, never been open, hindi pa na-unbox. So kung babayaran mo siya ng 1,500, 1,500 lang talaga. Madalas magiging 1,200 na lang, 1,300. Walang tax yung, kaya mas nakakasave po. Kaya madami din ako namimit ditong mga binibilang ko kagaya nung iba. Kaya namimit ko yung mga kwento ng buhay nila May mga namimit ako dito kagaya nung binilang ko dati ng phone na yung binilang ko ng iPhone na Indiano. Talagang as in ano, nakabox pa. Sabi ko sa kanya, bakit mo binibenta tong phone mo? Bagong bago. Sagot niya sa akin, kailangan ko po kasi ng pera sa enrollment ko. Sabi ko, magkano bang enrollment ng student? Nung kinumpute namin 1 million isang taon. Sabi ko, my God, 1 million isang taon ng tuition fees nyo. Sabi niya, opo, kinukulang po kasi ako. Ano po yan, pandagdag ko po sa tuition fees. Kaya sabi ko, mahirap po din talaga ang estudyante dito, lalo pat wala kayong sapat na funds. Kung kagaya nga nung iba, kasi di ba yung mga kababayan natin ipinangungutang pa para makapag-student. Dati kapag ang nag-student ka, ma-sponsor mo na kagad yung common law mo, yung girlfriend, boyfriend mo, or yung asawa mo, tsaka yung mga anak mo. So ginagawa nilang way yun para makapasok ng Canada, kahit ipangutang nila, makasama nila yung buong pamilya nila. Pero ang totoo, nahihirapan sila mag-adjust kasi ang dami pa nilang binabayaran yung inutang nila sa Pinas. Then pagdating dito, hindi sila makapagtrabaho naman ng full time. Yung isa makakapag full time. Then sa dami ng bayarin dito, bills, yung mga basta nagpatong-patong na yung bayarin sa Pinas at saka dito. So nahihirapan silang mag-adjust. Masyado ng na-abuse, na-abuso yung student na pathway na ginagawang pagdating dito, dagsaan ang student. So naging dahilan yon, kaya naging daw yon, nagkakaubusan ng bahay, nagkakaroon ng house crisis dito, kaya nagmamahal yung renta. Kasi nga patuloy ang pagdagsa ng mga nag-estudyante kasama pamilya, estudyante kasama pamilya. So nagkaroon ng house crisis, kaya nagmamahal yung mga renta. Yun yung mga naging reklamo ng iba. And then ngayon, yung LMIA from 12 months naging 6 months nga, nililimitahan naman yung mga darating ditong foreign workers. Kaya medyo mababawasan po yung kukuning mga foreign workers ngayon kasi ipa-priority na nila yung mga locals. Kasi dati nga po nung nagkaroon ng pandemic, so nagkaroon ng shortage, sa labor shortage, kaya nahirapan silang kumuha ng tao.
Ngayon medyo nakakabawi na ang Canada, so ipaprioritize muna nila yung mga locals na i-hired compare dun sa mag-o-offer sila ng LMIA para makakuha ng mga foreign workers. Kaya ngayon po talaga bumabalik na naman, kasi isa po yun sa reason kaya nagkakaroon ng housing crisis dito at nagmamahal yung renta. Kasi di po ba ang daming lumalabas na mga news sa iba, sa TikTok, sa YouTube, sa iba't ibang vlogger, na ang renta dito halos yung isang buong sahod mo ng 2 weeks sa renta pa lang mapupunta. Kasi nga po marami talaga nagtaas ng renta kasi nagkakaubusan ng bahay, pahirapan, especially dito sa British Columbia, malapit sa Vancouver. Napakamahal ng renta dito. May share ko lang sa inyo yung isa nating kaibigan na dumating dito na 1,000 every 2 weeks lang yung salary. So sa isang buwan meron siyang 2,000, then ang renta niya is 800. So 1,2 na lang yun na i-save niya, pero syempre magpapadala pa yun doon sa pamilya niya, tapos yung gastusin pa niya. Talagang ang liit na lang nung nasi-save, tipid na tipid pa po siya. Kaya talagang dahil sa mahal ng renta. Pero awa ng Diyos, yung iba naman kasi dito sa parting kagaya ng mga nasa farm, may mga nakakakuha pa ng 500, 400, 300, may 120 pa. Kaya swertehan lang din po. Bihira na nga lang ako makapagpalipad ngayon ng drone kasi di ba kalilipas lang ng winter, tapos ngayon ay spring. Ngayon namang spring may nag-uulan. Actually plano ko sanang pumunta dito sa gusto ko sanang pumunta dito sa Vancouver kasi na ngayon yung pangalan na to, yung sakura, yung cherry blossom. And then plano ko din sanang ang daming maglalabasang mga ngayon, magagandang pasyalan kasi summer. Ang kagandahan kasi dito sa British Columbia, ito yung pinaka magandang weather sa buong Canada. Marami naman nagsasabi talaga niyan. Kasi doon sa iba 3 buwan lang ang summer, tapos the rest is puro winter na. Kung napansin nyo yung kay Inags, hanggang ngayon nag-i-snow pa sa kanila sa Alberta. Dito sa British Columbia ang init-init na Nagtatanim na nga sila, boss, nung mga mais. Kasi pagpasok nitong spring at medyo uminit na, nagtatanim na sila ng mais. Yan, ito, itong kalawakan ng dinadaanan ko lahat, lupa lahat nila to. Nagtatanim na sila ng mais, and then bago matapos yung summer, i-harvest nila. Yun yung stock na for the whole winter na pakain. Yun ang kagandahan talaga dito sa British Columbia. Based on my observation, maganda yung weather dito. Mas yung winter dito saglit lang. Although talagang sinasabi nila dito sa British Columbia, kaya nga yung British Columbia, BC, bring cash, talagang mataas nga daw yung cost of living dito. Pero sa totoo lang po, hindi ko naman masyado ramdam. Siguro dahil mura pa yung accommodation ko, hindi pa ako lumilipat sa basement na, kasi pag nag-basement na ako 1,500 na yan, 1,600, 1,700, 1,800, baka 2,000 pa. Ganun po kasi yung yung rentahan dito sa British Columbia. Kaya medyo di ko paramdam. Kaya sa ngayon, hindi ko paramdam. Ipon-ipon muna tayo para makapondo tayo. Wala din naman akong binabayaran sa sasakyan. Yung sasakyan ko naman, insurance lang ang binabayaran ko. Hindi naman tayo kumuha ng financing na para mas talagang makaipon ako. Ngayon, kung halimbawa naman kung halimbawa naman po at ako'y bubukod na ng bahay, magre-renta na ako, talagang mag-iiba yung gastos ko. Kasi from 120 magiging 1.5 or 1.6, 1.7 na yung renta ko, malaking adjustment po talaga. So kailangan siguro that time, kung gagawin ko yon, baka PR na po ako. Syempre pag PR ka na, maghanap ka na ng better opportunity, yung mas mataas-taas ang rate, or much better mag-upgrade ako ng ng skills para naman hindi tayo na dito lang sa farm at makapag-demand tayo ng mataas-taas na basic salary, hindi na 18 per hour. Kasi yun po yung nagiging kadalasang problema ng iba dito. Nagiging kampante sila sa isang trabaho, so 18, 16, 17, 19 per hour, hanggang sa nakuha nila yung PR, wala silang savings. So ang nangyayari, yung pinakang buhay nila, pagka PR nila, renta, ang sahod nila napupunta sa renta,
napupunta dun sa kinuhang hulugang sasakyan. So doon na lang, renta, hulugang sasakyan, renta, hulugang sasakyan, doon na lang umiikot. At saka yung sa food allowance nila monthly. Hindi nila napaghandaan na ika nga ay wag muna tayong kumuha ng mga ganito ganyan bayarin. Save muna, and then mag-upgrade tayo. Kasi yung iba pong kilala ko dito, from farm worker, nag-aaral po sila ng healthcare. Kagaya ng marami yung kaibigan dito, ilang kakilala na from farm worker na 16, 17, 18 yung kanilang basic salary. Nag-ipon sila, na PR sila, di muna sila kumuha ng mga bayarin. Wala muna silang kinuha ganyan. Yung savings sila, inipon nila para makapag-enroll sila sa nag-enroll po sila dito sa sa Drake Meadows. Dito lang. Marami po ditong school na nag-o-offer para makapasok ka ng healthcare. So every Saturday yung pasok nila, every Saturday lang. So 4 times a month. And then 6 months lang silang papasok. Then after that, pwede ka nang makapasok sa healthcare. Yun po yung mga nakausap ko ha. Kasi yung mga kaibigan ko, ilang taon na silang healthcare dito. So healthcare sila, sabi nga niya sa akin, nalimutan ko, correct me if I'm wrong, natatandaan ko, ang basic salary nila is 28, 29, parang ganun, 28, 29. Sabi niya, flat rate daw yon, bago or luma, flat rate yon. Ngayon, kung gusto mong mas tumaas pa, mag-upgrade ka uli ng another education. Kung gusto mong mas tumaas pa yung basic mo. So ganun. Hindi mo siya makukuha ng gusto ko, yung halimbawa nasa farm ako, gusto ko lang boss, dagdagan mo ako ng $1, dagdagan mo ako ng $2. Maring ganun, dagdagan ka ng boss mo. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon kasi ibibigay ng employer yun eh. Kasi baka sabihin sa'yo, maghanap ka na ng iba, kukuha na lang ako ng bago. Kung patataas ka ng magpapataas ng rate. Kaya nga po, kadalasang ina-advise nung mga matatagal na dito. Akala nyo po lagi ako nagbibigay ng advice sa inyo. Yung mga advice ko po sa inyo, hinihingi ko din yung mga advice nung mas mga matatagal na dito. At mas, hindi naman porket matagal talagang tama yung advice. Marami din naman po ditong matatagal na sablay yung advice sa akin. Kaya, ginagawa ko, sinasala ko, pinipili ko, ano ba yung magandang advice ni ganito, ni ganyan. So, yun yung mga nakakuha kong advice na maganda talaga naman. Pag na-PR ka, huwag ka munang kumuha ng mga sandamakmak na bayarin. Mag-ipon ka, then mag-upgrade ka ng skills mo kung may plano kang magpataas ng rate. Kasi matutulad ka doon sa ibang kakilala ko na na PR na, nasa farm, hindi po upgrade ang nangyari. Ang nangyari, pagka PR, kuha na ng mga hulugan, bayarin, ganito ganyan. Hindi man lang nag-save, walang planong mag-ipon. Kasi PR na ako, kuha na ako ng ganitong truck, kuha na ako ng ganitong sasakyan. So yung salary nila doon na napupunta. And then para sa akin po ito, kanya-kanya po tayo ng opinion. Comment down below kung sa tingin nyo iba yung opinion nyo sa opinion ko. May kakilala kasi ako, sabi nila gusto ko nang ma-PR. Sabi ko, bakit ano bang hinahabol mo at gusto mo na kagad ma-PR? Siyempre Kuya Perds, ang gusto ko kasi mag triple jobs na kagad ako. Sabi ko, triple jobs. Bakit gusto mo mag triple jobs? Kinukuha ko yung opinion niya. Sabi niya, para mas malaki yung maipong ko. Sabi ko na lang, so doon naiikot yung mundo mo. Sa puro trabaho. Pagkatapos mo doon sa isang trabaho, lilipat ka sa pangalawang trabaho, lilipat ka sa pangatlong trabaho. Ito po, i-share ko lang sa inyo. May kakilala ko, galing dito sa farm na to. So kami dito full time. Hindi pa kami PR. Ngayon, nung na-PR na siya, nung full time kami dito, pumapalo yung salary ng 1,700, 1,800, 2,000 every 2 weeks. Ano po? Ngayon, nung na full time, nung na-PR na siya, umalis siya ng farm. So, PR na. Sabi niya, nag-2 jobs na ako. Sabi ko, sige, paano bang nangyari? Paano salary mo dito? Sabi niya, dito sa isang trabaho ko 6 hours. 6 hours. Magkano? 18. Wow, 18. Tapos, lilipat ako dito sa isang trabaho 4 hours. Paano naman? Food counter naman. So, magkano naman dyan? 17. So, kinumpute ko. Sabi ko, teka, parang ganun din 6 hours, tapos 4 hours. So, nabawasan ka pa ng $1. Tapos, 6 hours, tapos 4 hours. Tapos kailangan mo pang mag-spend ng gasolina.
kukonsume ka pa ng gasolina para from doon sa isang job mo, gaano kalayo? Babiyahe pa. Sabi ko, kapag nasiraan ka pa, kapag nagkaroon ka pa ng aberya, pag na-traffic ka pa, tapos yung time consuming mo na babiyahe ka pa po doon sa second job mo, sabi ko parang ganun din na, parang mas okay pa tong na dito ka pa rin sa farm. Kasi dito nag-11 hours pa nga kami dito 11 hours. So yung 11 hours mo full time job, single job, parang mas okay pa dito. Mas malaki pa rin yung sahod. Tapos hindi ka pa babiyahe, hindi ka pa paalis-alis. Isang trabaho lang, hindi ka lilipat-lipat ng area. Kasi po ganun yung naging problema nung ilang kakilala ko. Trabaho dito, babiyahe, inabot ng snow, na traffic, nasiraan, hindi nakapunta doon sa second job, sa triple job. So parang ganun din. Ito naman po yung i-share ko lang sa inyo. Hindi naman po to applicable sa lahat. May mga ganung cases po ba? So sabi ko nga, kung magdo-double job, triple job ka at parang mas malaki pa din yung single job, doon na lang ako sa single job. Sabi ko nga ganun. Case to case basis naman po kasi hindi naman lahat pare-parehas ng sitwasyon. Kung part-time mo tatawid ka lang ng kalsada o kaya doon sa kabilang kanto lang, okay lang yun. Pero kung mag-spend ka pa ng tatravel ka pa, babiyahe ka pa, tapos na late ka pa, tapos ganun din, dito na lang ako sa single job. Ngayon, yun nga po yung isa sa plano ko. Kung halimbawa papalarin tayo ma-PR, is mag-upgrade ng nang hindi naman tayo habang buhay na dito sa farm. Although wala ho akong nakikitang masama dito sa farm. Actually gusto ko na nga dito mag-stay kung tataasan yung rate. Wala namang problema. Kaya nga lang syempre, kailangan nating lumabas doon sa ating comfort zone para matry natin yung iba na hindi naman habang buhay laging gano'n na lang yung nangyayari sa buhay natin. Kailangan nating sumugal. Kagaya ng pagkakapunta ko dito sa Canada, sugal din. Hindi ko din naman nakakalain papala rin ako makarating dito. Masaya na ako doon sa Taiwan. Sinubukan ko pa rin kahit na pagdating dito puro struggle. Awa ng Diyos na lagpasan ko naman po. In 200 meters, turn left. Turn left, then your destination will be on the right. Your destination is on the right. So dito kami magkikita sa Canadian Tire. Saan kaya siya naka-parking? Hanap lang tayo ng parking. So minessage ko na. Kasisin lang. Hanapin natin kung nasan siya nung ma-check natin yung unit. So baba muna tayo, hanapin na natin siya. Baka kasi nag-aantay din siya, di ko alam So dito sa Canadian Tire, madalas ka makakabili dyan ng mga ng mga car accessories. Pero may ilang groceries na din dyan pero dyan yan, yung kalimitan yung paggawaan ng sasakyan, gulong at saka pag magpapaservice ka dito. May madalas dito mga car accessories at saka mga parts ng sasakyan. Dito ka makakakuha niya sa Canadian Tire. So hanapin ko lang siya kung nasan siya. Balik muna tayo dito. Baka nasa biyahe pa yun. Lamig pa naman sa labas. So ganun nga ang ginagawa ko dito. Kapag nakakita ko ng mga brand new pa or like new, almost like new, yun ang kinukuha ko, yung mga second hand na lang kaysa mag brand new, kasi mapapatungan pa siya ng tax. Basta i-check nyo na lang mabuti kaysa magbabrand new kayo tapos yung presyo niya additional tax pa. Sayang din Biruin mo yung laptop na binili nung kasama ko 1,500 tapos yung tax pa lang 300. So 300 na 12,000 na yun sa peso. Masakit-sakit na rin sa bulsa. Kaya yun, sana okay itong makuha ko. Sana di naman tayo na-scam. Wala pa kasi tinitingnan ko yung profile na palaka Pero mukhang okay naman kasi nakalagay dito complete set siya, Plymore combo. Bagong bago. Ang gagawin ko doon sa drone ko na luma, bebenta ko naman. Ang totoo niyan, yung mura na to Kaya nga sana okay naman to. Kasi mas maganda pati yung resolution nito kumpara dun sa una kong drone. Namimiss ko na rin magpalipad, especially ngayong summer. Ang daming magandang paliparan dito sa Cultus Lake. Tapos plano kong sa Richmond ulit, night market. Mas susulitin natin tong summer kasi
madalang naman itong mangyari na yung summer ay masulit mo talaga kasi nga pag winter ang lungkot, puro snow, tapos trabaho bahay lang, nakakatamad naman mag-drive kasi madulas. So talagang marami activities ngayon. Tapos gusto ko ulit bumalik doon sa outdoor experience ng pool. Yung napakaraming Canadian na mga nakabikini, tapos pag nagsiswimming kami, talagang may yung may wave pa. Kaya gusto kong balikan yon. So abangan nyo guys, papakita ko ulit sa inyo na maganda yung lugar sa Langley. So gusto ko siyang pasyalan. So hindi ko siya makita na dito na daw siya eh. Hi. So may nagtanong pa sa akin ano daw yung channel ko. Sabi niya, nag-vlog ka ba? Sabi nung Is that you? So you want to see? Yeah, can I see it? Sure. I want to show you how to fly. Yeah, it's Make okay. sure this is. I also have one. Oh, then Yeah, I so don't have to. Do I? Yeah. Well, make sure this is working, right? Otherwise, it's- we'll say, oh, it's not working. Yeah, okay, I will try it. Yeah, I at home I just tested that, and charged the battery. Just want to check everything is okay. Then is that yours or just a gift or? No, it's mine. It's yours. I bought it. You bought it? So why did you sell it? That's why I'm going to upgrade. You want to upgrade. have the Actually, I big have the old one, the DJI one. This is DJI 2, right? Oh, this is awesome. It's very good. Yeah, it's very good. Particularly for kids or some starter. Wow, this always, right? Yeah. I had a very big one as well. But you need a license to use that, right? Oh, the big one need Yeah, the big one need a license. Need a license. So did you buy is DJI Mini 3? Everything's good, I think. Yeah, well, it's in good condition. Yeah. With all the accessory, battery. I only missed the one battery. That's what I said. I lost the one battery. See, Lost this one is battery. the 3 battery. So where's the other one? I don't know. The other one is in the drum. It's in the drone. In the drum. I just testing it. Everything's there. You see, everything's there. See, I'm not even, open there. See. Yeah. Yeah, you want to test that? Yeah. Can we try it? Yeah. People say, oh, it doesn't work. Then later, it's- Yeah. No, I mean the battery. The battery is already Yeah, charged. it's The already battery is charged. there. So mukhang okay naman lahat kasi nung chinek ko, halos brand new lahat. Bagong-bago pa. No GPS yet. Just wait a second. Good. I think that's good enough. You don't need to fly high. At least you try. Yeah, that is good enough. Yeah, Good enough, right? yeah, good enough. Okay. The only thing is, right now we needed to dissociate with my account. Otherwise, you won't be able to fly. Your account. So You don't know how? I don't know how, but we needed to disassociate with my account. Because when you fly it, this is registered right now. It's registered under my name with the. So can you The deactivate? DJI. Can you deactivate it or? Yeah, I needed to deactivate it. So okay na-testing na namin. Kasi yung account nung DJI sa kanya kailangan niyang i-unbind dun sa drone para magamit ko. So natagalan pa kami. So everything is good. Actually para sa akin jackpot to. Kasi napakaraming kasama. May box na, may bag pa. Tapos ito yung mga kasama niya guys. So, pakita ko sa inyo. Meron pa siyang propeller. May propeller na. Tapos yung box niya kasama pa rin. And then yung bag panalo. Tapos complete accessories at may mga binili pa siya. So at tingin ko yung drone ko mas mabebenta ko pa ng mas mahal kumpara dito kasi mahal pa ang bentahan nito eh. Talagang tinesting namin, everything is okay. So dito ko na lang siguro tapusin yung vlog guys. Yun, at least na-share ko sa inyo na madalas mas prepared kong bumili ng mga ganitong second hand sa tao kumpara dun sa bibili ako ng mga brand new kasi nga talagang mas nakakasave ako. So tinesting niya, ginamit niya, pinalipad niya, and then at the same time para ma-sure namin na gumagana using my account kasi kailangan mo ng DJI account eh.
So tinesting ko na rin para walang problema bago kami maghiwalay. Mabait naman pati siya, parang I think Chinese siya or Korean, parang ganun. Di ko na natanong eh. Mabait naman yung tao. So nung na-check namin, everything is good, everything is okay. So yun nga yung gusto ko lang i-share sa inyo para kahit paano may idea kayo. Kasi yung iba nga dito, naging sinasabi, lahat na lang ng binibili sa Canada may tax, may tax, may tax. So ito yung isang way ko para mas makasave. Kahit paano hindi tayo madali nung ang laki kasi nung tax, guys. Pag bibili ako doon sa mga brand new, ito naman laking tipid. Alam niyo kung magkano brand new pa nito, naningin ako dito, nasa 500 pa. Alam niyo kung magkano ko nabili. So secret na lang yan, no? So don't forget to subscribe, like and share this video, guys, para kahit paano may nakuha kayong konting idea dito sa story natin today. So i-enjoy ko muna to sa mga susunod kong day off, and planning to sell my old drone. Ilalagay ko siya sa marketplace. Kahit paano may natutunan kayo sa ating today's vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.